أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pagpapatuloy ng pagpapaliwanag natin ng tafsir ng Quran sa Surah Al-Baqarah na natapos natin hanggang ayat 210 inshallah. Umpisa natin ang 211 inshallah. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. So dito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na Sal bani Israel. Sal dito ibig sabihin din dito sa address sa propeta Muhammad, sa mga Yahud, sa mga musyrikin sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanungin niyo ang mga bani Israel. So, naipaliwanag natin sa mga nakalipas na mga aya na ang Bani Israel na tinutukoy dito ay si Yaqub. Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhim salam. Na si Yaqub, siya ay tinawag na Israel, na ito ay may mga ibang mupassiron na nagsasabi na ito ay ibang lingwahe, pero ito talaga ay Arabic. May mga ibang nagsasabi. So, ang ibig sabihin ng salitang Isir, Isir ay Ab. Ang Il ay Allah. Ito napaliwanag ko palagi sa inyo, pinapaliwanag ko sa inyo. So ito ay, minsan ito ay salugan ng mga Hebrew. Ang ibig sabihin ng salitang Isir Ab, ang Il naman ay Allah. Ili, o anong tawag nila, di ba? Pero ang ibig sabihin niyan, Abdullah. Ang lahat ng mga ambiya at saka rusul, maging ang mga malaika, halimbawa Mikael, Israfil, Jibril, ang Il doon ay Abdullah. Ang ibig sabihin doon ay Abdullah. Slave o alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya ang mga propeta, sila ay lahat alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi rito, na tanungin niyo ang Bani Israel, kam atainahum min ayatin bayyinah. Na kung tanungin niyo ang Bani Israel na nagdi-deny sa Quran, na nagdi-deny sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagdi-deny sa Islam, na kam, ang ibig sabihin dito ng salitang kam, katir. Ito ang alpad ng Quran, na karamihan sa mga mupassir, ang ibig sabihin dito ng salitang kam na patanong. Ilan ang binigay namin o pinagkaloob namin sa mga Bani Israel na aya. Ang ibig sabihin dito, napakarami. Ang ibig sabihin dito ng salitang kam, at agreed dito ang mga mupassir, ibig sabihin ng salitang kam ay napakarami. Napakarami. Kam min malikin. Halimbawa, nabanggit sa ibang aya, kam min malikin pis samawat. Gaano karami ang mga anghel sa kalangitan. Ang tinutukoy dito, napakaraming anghel sa kalangitan. Ganon din ang aya na ito, na napakaraming ibinigay naming aya sa mga Bani Israel, pero dahil sila ay napakatigas sa mga ulo nila, binaliwala nila ang mga aya na. Halimbawa, unang-unang aya na nakita nila, yung tungkod ni Prophet Musa alayhis salam. Tungkol di Prophet Musa na ito ay naging ahas o naging na hinampas niya yung dagat at ito ay nahati. Ganon din yung kanyang kamay na naging puti. Pagkatapos yung dagat mismo nakita nila na ayan na naging 200 at naging talagang hindi putik. Talagang matigas na nakadaan sila, nakatawid sila. Pagkatapos paglipat nila nung sila ay makatawid na at namatay ang mga tao ni Firaon, sila ay nasa disyerto, sila ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lilim, di ba? Ng tulal. Pagkatapos, nagpababa sa kanila ng manna wa salwa, yung mga pagkain na ibon at mga yung salwa, mga matatamis na pagkain. Ganon din, nung sila ay walang tubig, inutusan lamang ang propeta sallallahu alaihi wasallam na ihit niya yung bato. Halimbawa, basta pag kukuha sila ng bato, pag pinukpok yun ng basto ni Prophet Musa alayhis salam, bubukal, lalabas dun sa bato na yun ang 12 uyon o 12 bukal. Hindi gripo, bukal. Kasi marami sila, so para wag sila mag-crowd, ginawa na Allah subhanahu wa ta'ala na 12 bukal lang kapag tuwing pupukpukin yung bato. Kahit anong bato, kahit sila, nagpatuloy sila ng pagta-travel, pag walang tubig, hihiling sila sa kanang propeta, kukuha ng bato. Bilog, kwadradong bato, anumang bato. Pag pinukpok yun, lalabas doon ang
12 uyon. At pagkatapos, nang bumalik si Prophet Musa alayhis salam, galing sa bundok na inuutos sa kanila tanggapin ang Taura, matigas ang ulo nila, ayaw lang sumunod. Anong ginawa sa kanila? Yung bundok na nasa tapat nila, yung Sanay na bundok. Ibig sabihin ng Tur ay bundok. Nalabanggit na bang paliwanag sa tafsir? Itinaas yung bundok sa ulunan nila. Maniniwala ba kayo? Hindi. Susunod ba kayo? Hindi. So napinita sila sumunod. Kasi pag hindi, ibabagsak yung bundok sa ulo nila. Isa yun sa aya, nakitang-kita ng mga Bani Israel na yung bundok tinanggal sa pagkakaano at itinaas. Nasa aya ng mga Quran. Binaliwanag ko sa inyo mga nakalipas natin tafsir. Itinaas yung bundok at kapag hindi kukulap sa kanilang ulunan at sila ay mamatay lahat. At isa pa sa mga aya na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Musa, nakitang-kita ng mga Bani Israel nang sila ay nagtatalo-talo na may mamatay na mismo sa title ng Surah Al-Baqarah, di ba? Sila ay nagtatalo-talo, pagkatapos inutusan sila na magkatay ng baka, at pagkatapos matapos yung habang pagtatalo, kumuha sila ng bahagi o karne ng baka at ito ay hinampas doon sa patay at nabuhay yung patay at itinuro kung sino yung pumatay sa kanya. Tinuro yung pumatay sa kanya at pagkatapos namatay uli yung patay, pero alam na ng mga tao kung sino ang pumatay. So yun ay mga aya ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakitang-kita na sabi nga rito, ataynahum ayatun bayyina. Ibig sabihin clear na aya, talagang malinaw, maliwanag na hindi kayang i-deny ng tao. Hindi kayang i-deny ng mga tao. Kaya lang sa panahon natin ngayon, maging noong unang panahon, kapag ang aya na yan, na nakita ng kalang paningin at nahawakan nila, ay lumipas na, dinidinay nila yan. O kaya iba mismo, nakita nila, kahit buhay pa sila, hindi na tinatanggap. Katulad ng Bani Israel. Bani Israel, katulad ng panahon ni Prophet Isa ibn Maryam, di ba? Marami rin miracle na ginawa ang propeta na yan, ang mga rasul na yan. Kaya lang, yung iba, hindi pa rin nila pinaniniwalaan. Kasi maraming, sa panahon ni Prophet Musa, may magician. Sa panahon ni Prophet Isa ibn Maryam, maraming magaling na manggagamot. Kaya lang, pagdating ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron din siyang ginawa na ganyan mga miracle na, ibig sabihin, ang tawag sa miracle na yan ay hissi. Pero ang iniiwang miracle ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang ngayon at mananatili hanggang Yawmal Qiyamah ang Quran. Hindi kayang i-deny ng tao. Kahit sinong Muslim at hindi Muslim o sino mang Bani Adam o Jin na i-challenge ang Quran, hindi na kayang i-challenge ang Quran. Kasi nanatili talaga ang kanyang original na lingwahe at ito talaga ay mismo nabanggit sa Quran at pinanghawakan ng mga pinaniniwalaan ng mga Muslim na nakakaintindi ng Islam na ito ay talagang kutub as-samawiyya. Ito ay bumaba magmula sa kalangitan. Hindi ito kutub bunyawiyya. Ito ay kutub as-samawiyya. Ito ang miracle o ito ang tinatawag nating aya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang ginagamit sa Quran hindi mu'jiza, hindi miracle, ang ginagamit aya. Kaya mismo ang Quran, pag sinabing aya ng Quran, isang aya, tawag lang bersikulo, hindi pwedeng gamitin yung salitang bersikulo. Hindi angkop ang salitang bersikulo sa aya ng Quran. Ibig sabihin, yan ay miracle, yan ay lesson, yan ay proof, yan ay evidence, yan ay dalil, yan ay burhan. Napakaraming meaning ng salitang aya. Kaya hindi yan pwedeng gamitin dyan yung bersikulo na ginagamit nila. Hindi yan pwedeng gamitin yan ay biblical terminology na hindi dapat gamitin sa Islam. Kasi ang salitang aya, napakaraming kahulugan. At yan ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin pwede paliwanag, lalo na kapag ito'y paliwanag ng mga Banu Israel o ng mga Ahlul Kitab na walang sanad. Pagkatapos sabi nito na Allah, "Waman yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha shadidul iqab." At kung sino man ang yubaddil ng ni'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang baguhin niya o palitan niya. So yan ang gawain ng mga unang mga tao, ang mga Yahud, tsaka mga Nasara, at ang mga munafiqun, na pinapalitan nila, binabago nila, nireject nila. Halimbawa, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nila, hindi si Muhammad na nabanggit dito sa Taurat at sa Injil. Pinapalitan nila. Hindi Islam ang din, hindi propeta si Muhammad, ang Allah hindi siya kaalik o dapat sambahin. Si Jesus o sino man sinasabi. Aman yubaddil ni'matallah.
Kung sino man ang palitan niya, ang ne'ma, ang pinaka-akbar na ne'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala, Islam, ang Quran at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami ang meaning ang salitang ne'ma o biyaya o blessing, pero ang tinutukoy dito, ang Propeta, ang Islam at saka ang kitab, ang Quran. Min ba'di ma ja'athu, pagkatapos no, dumating sa fa inna Allaha syadidul iqab. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mercy sa Bani Adam, sa jinn, sa pagpapadala ng sugo. Continue ang pagpapadala ng sugo. Napakarami, walang tigil. Pag may papalit ang sugo. Para talagang i-continue at buuhin at gawing kompleto ang kanyang din. Pero pagdating ng Propeta Muhammad, na ipaliwanag ng detalye ang kanyang din, kaya kung sino man ang tumanggi at hindi ito tanggapin, pagkatapos dumating sa kanya ang revelation, ang katuruan, fa inna Allaha syadidul iqab. Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mercy dito sa dunya, walang hanggan. Nakarating sa lahat ng tao ang kanyang revelation, ang kanyang din, ang kanyang message, ang kanyang risala. Kaya kung sino man ang tumanggi dito, malupit ang Allah subhanahu wa ta'ala magparusa. Umpisa sa barsak, lalong-lalo na sa kabilang buhay sa impyerno ng apoy. Pagpapatuloy ng Allah subhanahu wa ta'ala, suyina lilladina kafaru hayatud dunya wa yaskaruna minal ladina amanu wal ladina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Masabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, suyina lilladina kafaru. Suyina, ibig sabihin, nilalagyan ng dekorasyon, pinapaganda. Dahil ang mga tao, karamihan sa tao, Muslim at hindi Muslim, ang tinitingnan palagi panlabas. Yan ang kaya kung halimbawa sabihin natin Islam, kung hindi ito maipaliwanag ng mabuti ng tao at hindi ito pinapaliwanag ng tamang pamaraan, katulad ng pamaraan ng propeta at ng mga ating mga ninuno, ang tinitingnan nila sa atin yung ating panlabas, yung ating kasamaan. Yung ating kasamaan, tinitingnan nila ang Islam sa panlabas na. Dahil yan ang nilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala na para pagsubok sa tao kung talaga naghahanap ng katotohanan. Papagandahin sa kanila o kaya hindi maganda para sa kanila. Kasi ang titingnan ng tao yung labas. Pero yung loob ng Islam, kung suriin talaga natin ang loob ng Quran, kung sino ang Propeta Muhammad at kung sino ang creator na sinasamba naman, kung sino ang creator talaga na nabanggit sa Quran, siya ang sinasamba ng lahat ng mga propeta at lahat ng nilikha sa kalangitan at kalupaan. Kaya lang, lalo na ang mga kafir o disbeliever na hindi naghahanap ng katotohanan, na ang kalang ay nilalabanan nila talagang Islam, inahadlangan nila ang mga tao naghahanap ng katotohanan. So pagagandahin na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang kasinungalingan para huwag nilang makita ang katotohanan dahil sa kalang puso na hindi naghahanap ng katotohanan. Pero yung mga tao naghahanap ng katotohanan ay gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, papakita ang Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan sila ng chance lahat. Lahat bibigyan ng chance. Maging yung mga taong yung mga taong mga lumalabas sa Islam, pinaparating sa kanilang mensahe. Pinaparating sa kanilang mensahe. Kaya lagi nabanggit sa Quran, ang paningin, ang pandinig at saka ang puso. Kapag itong tatlo na ito ang nawala, walang pakinabang, mahirap pumasok at mahirap makita ang katotohanan. Paningin, pandinig at saka puso. Kapag ito lagi binabanggit sa Quran na talagang kung gusto natin maghanap ng katotohanan, gamitin natin ang ating paningin, ang ating pandinig, ang ating isipan. So yun lilladina kafarul hayatud dunya. So ang haya ng dunya, ito yung ating buhay dito na unang-una nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa Quran at sa Sunnah na ang haya ng Bani Adam, ito ay pinaka-main ay talata darajat. Kasi ang hayatud dunya, kasama dito ang haya ng hayata sa bataniya. Ibig sabihin, unang sa hayatud dunya, sa sinapupunan nating ina at sa pagsilang natin dito sa dunya, ito ang unang hayatud dunya. Pangalawang haya o buhay ng Bani Adam, hayatul barsakhiya o kubur, sa libingan. Pagkatapos hayatul akhirah, sa paraiso o sa impyerno. So, ang tinutukoy dito na hayatul dunya sa mga ginapaganda ang buhay dito sa daigdig ng Allah subhanahu wa ta'ala at ginagamit si Shaitan o parang linglangin ang mga tao na mga hindi naghahanap ng katotohanan para lalo. Kaya sila ay akala nila ang daigdig na ito na ang pinakalayo ng lahat. Ayaw lang tignan ang kabilang buhay. Hindi na pinaniniwalaan ang kabilang buhay. Hindi nila alam na yun talaga ang tunay na buhay.
kabilang buhay. Wa yaskaruna minal ladina amanu, at kinukutya, nilalait nila, hinahamak nila ang mga taong nananampalataya. Ang tingin nila sa mga Muslim, majinon. Ang tingin nila sa Muslim, syupaha. Walang pag-iisip, walang alam. Ang alam lang nila ay magsujud o ang tawag pa nga doon, tuwad. Ang tawag pa nga doon, tumutuwad, tuwad ng tuwad. Hindi nila alam yan ang pinakamagandang gawain. Oh. So lahat ng inaano sa kanila ang dunya, at ito namang mga bagay na maganda, tinatakpan sa kanila. Dahil ayaw nilang gamitin na mabuti ang kanilang paningin, ang pandinig at isipan. So nakikinig sila sa payo ni Satan. Wayaskaruna minal ladina amanu, at nilalait nila, hinahamak nila, kinukutya nila ang mga Muslim, ang mga believer, lalo na. Ito ang mga sinasabi ng paninira. Kaya lang, yan ang palatandaan ng Islam katotohanan. Yan ang palatandaan kapag ang mga tao na nagkiklaim ng religion at ang mga tao na ay pinahihirapan, pinagtutulungan, persecuted, ibig sabihin yan ang tunay na follower ng mga propeta. Kasi ang mga propeta talaga persecuted, inaapi, hinahamak, nilalait, di ba? Ngayon, kung ang lahat ng tao nagtutulong-tulong para laitin at apihin at kutsain ng mga Muslim, ang isang taong may isipan, may paningin at pandinig, bakit ginaganito ng buong mundo, ng lahat ng religion? Ang lahat ng religion sama-sama against Islam. Lahat ng religion against Islam. Kahit sila, iba ang religion lang, pero pagdating sa Muslim, magkakasama sila lahat. Magkakasama sila, magkakaisa. Katulad ng Battle of Kandak, na ang mga ahsab, nagkaisa sila lahat. Ang Musrikin, ang mga Yahud, ang Nasara, lahat ng mga para kalabanin ang mga Muslim. Yan ay waswas si Satan. Ibig sabihin, yung mga tao na yan, na pinagtutulong-tulungan at inaapi, pinapatay, hinahamak o nilalait, yan ang tunay na tagasunod o follower ng mga tunay na propeta. Kaya tingnan natin ang kalang-dalang katuruan. Tingnan natin ang kalang religion. Tingnan natin ang kalang... Huwag tayo makisama doon sa mga taong nanlalait, nanghahamak, nangaapi. Hindi natin alam, pagdating ng kabilang buhay, tayo pala ang hamakin at lalaitin. Dahil mali. Hindi natin ginamit ang ating isipan, ang ating paningin, ang ating pandinig. Hindi tayo nagtanong. Pinagkaloob sa atin ang lahat ng means at ibinigay sa atin ang lahat ng turok ng risala para tanggapin natin. Pandinig, paningin, puso, at pwede tayong magtanong. Meron tayong lisan para magtanong ng katotohanan. Pero ang ginagawa ng iba, ginagamit ito para kutsain pa, siraan pa ang hak, ang katotohanan o ang Islam. So sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَسْكَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kaya lang katotohanan at ang mga taong merong iman, ahlul iman, ang tunay na believer, ang tunay na mga follower ng mga propeta, ang tunay na mga follower ng فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sila ay nakataas. At ang tinutukoy dito, sila ay nasa Jannah. Sila ay nasa paraiso sa pagkatapos ng paghuhukom. At yung ang mga hahamakin, ibababa ay yung mga taong pupunta sa impyerno. Walladina taqaw. At tinutukoy dito yung taong may takwa. Maging Muslim na nagkiklaim na Muslim na sumasama sa mga kupar, mga munapiko na sumasama sa kupar. Kasi ginamit dito, takwa. Ginamit dito na Allah subhanahu wa ta'ala ay takwa. Yung mga Muslim, mga mu'min na may takwa, sila ang kanilang darajat sa yawm al-qiyamah, pinakamataas na antas ng Jannah. Pinakamataas na antas ng Jannah. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang wallahu yarzuqu man yasha. Siya lamang ang rasak, walang iba. Siya lamang nagbibigay ng rizq. Dalawang uri ng rizq. Unang rizq ng hidayah. Hidayah ng Islam, hidayah ng gabay. Pagkatapos, yung mga hidayah o rizq na anumang risk na kailangan natin dito sa dunya, walang iba nagbibigay niya maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, nandito na lamang tayo. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.